Nagisgot ng buta ganina no sa kung isa sa tong focus sa tong podcast season. Ato ang mga staff, ato mga kaubanan no. Oo, mapasalamaton po ko nga nakundi nga para mapaabot po nato sa ato ang mga kaubanan. Sa ato ang mga 208 dedicated no 40 staff diri sa Davao City. So nakadaghan. So tuning ato ang 208 deployed ni siya sa matag sub-districts nato. No, sa Davao City na atay 15 sub-districts. So composed sila sa ato ang mga city links, sa ato ang mga social welfare assistant, sa ato ang mga city roving bookkeeper. So maayong bagong tuig no sa ato ang mga field staff. Gusto lang na ako ipabot kaninyong ang inyong kakugi, ang inyong dedikasyon, pag-implement sa program, mao gid niya ang tinuod nga gitawag nato nga pundasyon no, para sa successful nga implementation sa ato ang program. So, karong 2026, karong tuiga, gusto na ko dasigon no, ang tanang staff nga padayon ta sa pag-serbisyo nga adunay transparency o integridad. So, padayon kita sa pagsuporta no sa ato ang regional office. Yes, sir. No, ang ato ang headed by our regional director Rogelio Araganas. Sir, ngayong adlaw no. Ngun man sa ato ang regional program management office headed by our division chief Margie Cabido Sobretodo. Margie Cabido Sobretodo. Kana no, ihatag na to ang ato ang suporta aron makaporta to ang mas successful pang implementasyon sa ato ang programa dinhi sa syudad sa Davao. Puyo kita no sa paghatod ngadto sa self-sufficiency nga level Yes. sa tanang beneficiaryo nato dinhi sa Davao City. Sige, so shout out ko dito sa mga kaubanan no, sa 15 sub-districts. Kabalo ko nga grabe yun, dedikasyon 8. Holiday, no, nagkatrabaho na, sa Linggo. So, walang question sa dedikasyon. So, tama po mo, sir. Mag-uban na sa pagpatuman sa programa. Katong na ay integridad o transparency. Yun na importante karon. So ito hisgutan kadali sir no katong ganiha katong ato ang sub-districts ang uban magud dito sila nga 3 congressional Yes, so kana off. no ang district 1, district 2, district 3 para sa sayuran sa tanan aduna kita 15 ka buok na sub-districts. Okay, so magsugod ta diri sa third district. Sa Davao City natay tulo ka congressional districts. No? So magsugod ta diri sa third district kining diri dapita sa Kalinan. So natay mga sub-district dira. So una dira is ang Kalinan district, no? Marilog, Baguio, Turin A ug B o kana ra man siguro 5. Tama ba ko? Napatay Napatay Tumbok, Unong. So Unong ang under Unong ka sub-district under sa 3rd Congressional District. So nya kanang unog ka sub-district sir naapod nay pipila ka mga barangay ko. Daghan tong mga Dagan yung mga komposo barangay. So dirita sa 2nd Congressional District position, kung saan yung mga sub-district, mga pakibato na Luzon. o galing sa lisa na mga areas. So una na to, pakibato. Pakibato sa district. Sunod position. natay Bunawan, Natay Awan, no? Natay Buhangin ni Ugbi. Buhangin B, A Ugbi and Agdaw. So okay, so muna ang ato ang 2nd Congressional District. Dirita sa ato ang 1st Congressional District. So natay sub-district na poblasyon A ug B. Na A ug B na nasa sino mo limot ang Yes. 15. Na bahay na sila karon. ito nga na. Ito nga og talungo A ug B. So far gana naman siguro sa ato ang poblasyon. Sa ato ang 1st Congressional. Murag ka na. Ka na lang, pat na siya. Poblasyon na sir pero pili ka na ang barangay. Imagine mo, 182 ka barangay sa Davao City. O mas dali siya. O mas dali ang pag-delegate pohon. Mga sa pag-implement sa program. Deliver sa services sa installation. Sige sir, so nag-discuss naman tag partner. No? Kasi dapat dahil kami sa sir kay isa po biya sa ato ang focus sa itong programa. Kini ato mga program partners. Itong mga ahensya sa gobyerno na yung partners sa itong Oo, so sa tinuod lang
dili mahimong successful ang ato ang implementation sa program kung wala ang support sa ato ang mga program partners. So gusto na ako ipaabot ang ako ang pasalamat ni Davao City Operation Office sa tanang mga program partners no nato diri sa Davao City, especially ang ato ang local government unit in Davao City headed by our City Mayor Sebastian Duterte o ang ato ang CSWGO Department Head Ma'am Julie Dayaday no sa support no grabe ang support nga gihatag nila sa ato diya sa ato ang pag-implement no sa ato ang program. Ingon man ang ba natong mga partners no ato ang mga sales of partners nga kanunay na aliha para mo support sa ato So padayon lamang kita sa pag-collaborate sa paghatod sa ato ang mga programs and services para mahatod gid nato ning ato ang mga beneficiary. Mahatag nato sa ila ang maayong welfare and ma-improve nato ang ilang well-being. So gikan sa Davao City Operation Office kinasing-kasing pagpasalamat no sa ato ang tanang program partners diri sa Davao City. No nga dili gid mahimong epektibo ang programa kung wala niya itong mga program partners kay ang DSWD dili ni siya ingon nga superhero nga muluwas sa tanang problema din. Kinahanglan siya mga partners para mo limok po no ma-utilize para sa mga intervention sa atong mga program partner beneficiaries. Sa English para panutian sa DSWD cannot do it alone. Correct. Kinahanglan ng partners para ma-complement po sa ubang panginahanglan sa mga beneficiaries. Kay sa kadaghan wala 42,000 na beneficiaries na DSWD alone sa budget sa cash ka dili gyud. Muna nga aminado man gyud ang programa na. Muna nga gipakusgan karon ang ato ang kolaborasyon, pakipag partnership sa itong mga agencies, dili lang sa ato ang mga government agencies, kundi pati po sa itong mga private sectors o mga CSOs na ito, NGOs. Complementation of services. Yes, kana. No? Kaya medyo comprehensive na siyang approach towards providing services sa ato ang mga beneficiary. Kung man ang lambay ang katuigan sa 2024, 2025, daghan kayo tag mga activities to ba to mga partners. Right, in fact, no, for Davao City, very active kayo ang ato ang City Advisory Council. Yes. No, regularly nagamit din ta sa ato ang mga advisory council para mapaabot na to ang ato ang program updates at the same time makatag sila og mga recommendation para ma-enhance pa ang ato ang implementation. So, daghang salamat, no? Shout out sa ato ang mga City Advisory. Sa inyo da. Kung kinsa man na sila sir, ato na silang may laila pinakon. Ani nga pa. Yani sa Basta nato sila ba guys, hold you guys ha. Sige, so daghang salamat sa atuang sa inyo pagpaminaw. Sir, salamat kay sir. Thank you guys sir. Thank you guys sir. And gusto ko before ta mo end, balik ko na to sa ma-expect nila sa atong mga paminaw no ato ang mga viewers sa ato ang future na mga episodes sa atong program season. Para excited sila na maminaw po o mapanaw. So sama sa kong giingon basta kanina nagtuyok ta sa tulo ka focus no. Una na to mga beneficiary. Siyempre mag-invite ta dire katong sa sutin ta kanina. O mga exemplary nato ng mga family, no? Mga individuals o mga beneficiary para mauwi yung istorya sa ilang tinuod na journey na silang biyahe, silang pagpuyok sa itong programa. Ikaduha is katong mga staff ko nato, no, mag-invite ta to mga staff nga at least makita ko madungog ko nato unsa ko dahil ilang mga story behind sa pag-implement sa program. Dili lang struggle, mga experiences na nakita ko sa ila. Ikatulo, siyempre, di na to kalimtan na itong mga program partners. Sama sa inasuti ni Sir Rowell ganina, mag-invite tag mga partners pang private, pang government agencies na mo guest din sa itong podcast. Discuss ilang program and services, no? Basing na sila yung mga intervention na wala na ito may balaan ba? Na which is makatabang yun sa itong mga beneficiary, itong complementary services. Sige mga agi og dungag no importante pud gid aning venues. Siyempre nag-aatag gid ang importansya sa ato mga beneficiary. So
pinaagi ani pwede na ito mapaabot yun ang mga bangko nga Yes, di na, sir. Kana, sir. na gikan sa national office o regional office. So, din na ito ipaabot. No? Pinaagi ani medyo ma-lesson siguro na po ang mga pagbiyahe, pamasahe sa ato ang mga program partners, program beneficiaries. So para makahimo dayon og expand na itong mga beneficiary kung sa man ang mga directives nga ginahatag sa ato ang national office. So, kini po na podcast, sir, mapaminusan na to itong mga misinformation, no? Meron. Gikan gyud diri sa operations office ang mga information din nila madungog sa asa na nya direct paspas na masinigay sa kay karon na naman ta sa internet age so paspas na communication. So muna nga kini na platform kini atong ginatamo na podcast isa to na sa mga katuyuan. Ato mga fake news, sir. Eliminate hinahinayag eliminate boss kay lisod kayon. May mga misconception bra sa itong programa, even kadugayon sa programa, naagya-pon. Pero tabangan na ito na ma-eliminate pinaagi ani na programa. So muna nga, magpuyog ta, no, puhon sa itong mga umaabot na mga episodes. Sige mga higala, ubanin mi, tara na sa to ang biyahe sa mga programa. Ang pingi kanunay ng inyong mga pamilya o padayon sa pagtuman sa mga kondisyon sa corpus. Aron mapalangbo na to ang inyong mga welfare well-being. So ayaw kalimot, no, sa kuyog ta sa pagtinabangay o pagpalangbo sa atong komunidad. Hangtod sa sunod natong episode, mag-uban ta para sa kalupusan sa Corpus Davao. So, kung ganahan mo sa atong podcast, o gusto, no, ayaw kalimot i-like and subscribe ang ato ang page. So, ato ni siyang ibutang sa mga sakong platform gusto nyo i-upload nato nilo video ay para mabalik-balik inyong tanaw. O para sa updated mo sa mga sunod nga nato mga episode, no, pwede po mo follow sa atong mga social media accounts sa COO, mag-uban ta sa pagkaton, pag-ambit o pagtinabangay sa komunidad. So, kuyog ta sa Corpus Davao. Basta Davao! Wow! No,